Pinalawig na mga lugar kung saan bawal magmina. Bukod dyan, nakasaad din sa Executive Order 79 na wala na munang pipirmahang bagong kontrata sa pagmimina. Pero giit ng ilang grupo, hindi raw sapat ang bagong kautosan para mawakasan na ang pang-aabuso umano ng mga dayuhang kumpanya sa ating likas yaman. Saksi si Teresa Andrada. Ditong Enero lang nang gumuho ang bahagi ng mining community sa Pantukan, Compostela Valley, di bababa sa 36 ang nasawi. Ang malalagim na pagguho sa landslide prone na lalawigan ng Compostela Valley ayon sa ilang eksperto, kakambal umano ng tinaguriang gold rush sa Mount Diwalwal ng probinsya. Dahil daw sa mga deposito nito ng ginto na pinaniniwala ang umaabot sa $36 billion, di bababa sa 100 ang ginawang butas sa Diwalwal. Ang pangangailangang mabalanse ang benepisyong pang-ekonomiya sa proteksyon ng likas na yaman daw ang layo ng Executive Order 79 na pinirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa ilalim ng EO 79, pinalawig ang mga lugar kung saan bawal magmina. Kabilang na dyan ang mga protected area, mga lupang pang-agrikultura, pati mga palaisdaan at fish sanctuary, mga lugar na pang-turismo at iba pang kritikal na lugar at island ecosystem. Bagamat mananatili ang mga kasalukuyang mining contract, wala na raw bagong pipirmahan hanggat di pa naaamyendahan sa Kongreso ang umiiral na batas sa pagmimina na gagawin daw priority bill. Gusto ring iakyat ng gobyerno ng 5 hanggang 7% ang excise tax sa pagmimina mula sa kasalukuyang 2%. The EU intends to or aims to increase the revenue of government from mining. The EU also intends to improve environmental standards and try to put consistency in the national and local laws pertaining to mining. Ang mining rights at tenements naman na dati ay first come first serve basis, ngayon sasailalim na sa public bidding. Habang ang small scale mining ay lilimitahan na lang sa mga idedeklarang minahang bayan at hindi napapayagan sa metallic minerals maliban sa ginto, pilak at chromite. We need to contain them in a specific place or specific area, and that is the Minahang Bayan area that has to be proclaimed. And the reason being is that we have to contain them so that we can contain the waste. Bubuuin din ang Mineral Industry Coordinating Council o MICC na mag-aaral sa mga umiiral na batas sa pagmimina at mga mining contract at bubuo ng task force kontra sa illegal mining. Hindi ibig sabihin. Pero sa protesta ng ilang militanteng grupo, sinabi nilang hindi sagot ang EO sa salot umanong nilikha ng Mining Act of 1995 na pinakinabangan lang daw ng mga malalaking kumpanya. Kabilang sa mga kontrobersyal na laman ng EO ang pamimigay pa rin ng exploration permit at pagbibigay prioridad sa mga kumpanyang may makikitang mina. Ipapayagan naman nila ang tuloy-tuloy na mining exploration at itong mga kumpanya ding ito ang makikinabang dun sa exploration na yon. So parang niloloko lang ho yung tao. 72 miyembro naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang nagpahayag rin ng pagkontra sa EO 79. The EO, it is just a rehash of the Mining Act of 1995 or Republic Act 7942, which we, the bishops and many other sectors have opposed in favor of foreigners, multinational corporations to facilitate their entry into the Philippines to extract minerals at all as much as they want. Sa halip, gusto nilang i-endorso ang mga Alternative Minerals Management Bill na magtatalaga raw ng mga safeguard sa kalikasan at mangangalaga sa karapatan ng komunidad at mga katutubong maaapektuhan ng mga minhan. Teresa Andrada ang inyong saksi.